Day 14, Genesis 16 to 18, Bible reading. Genesis 6:16, mag-pray na tayo. Father God, thank you Panginoon sa araw na ito, sa pagpapala at sa panguna mo sa amin. I pray Lord, we invite you Panginoon sa Bible reading kong ito ngayong araw. In Jesus' name, Amen. Genesis 16 to 18, si Hagar at si Ismael. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram, ngunit meron siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai at ipinubaya nga ni Sarai ang kanyang asawa, si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na nanirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito, subalit nagmalaki si Hagar at hinamak niya si Sarah. Dahil dito, sinabi ni Sarah kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkalob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya'y nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. At sumagot si Abram, alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo. Pinagmalupitan nga ni Sarah si Hagar, kaya ito tumakas. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukas sa isang ilang na malapit sa daang patungo sa shore. Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon, ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Ang mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin na magtatagal ikay magsisilang. Ismael ang sa kanya iyong pangalan. Sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan, ngunit ang anak mo ay magiging mailap, hayop na asto ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. Kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakita sa akin? At hanggang ngayon buhay pa rin ako. Kaya't tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakita. Kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay na nakikita sa anak. Nagsilang nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abraham at ito'y pinangalanan nitong Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Ang pagtutuli, palatandaan ng kasunduan. Nang 99 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito'y nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo kundi Abraham. So dito na palitan yung pangalan ni Abraham. Hindi na Abram ang tatawag sa iyo kundi Abraham, sapagkat ngayon ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong magiging lahi ang lupain ng Kanaan na iyong tinitirhan ngayon bilang isang dayuhan. Ito ang magiging pag-aari nila sa habang panahon at ako ang kanilang magiging Diyos. Sinabi pa ng Diyos kay Abram, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang iyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Lahat ng lalaki na isilang sa iyong lahi ay tutuliin sa pagsapit ng ika-8 araw, kasama rito ang mga aliping isinilang sa iyong sambahayan, gayon din ang mga aliping binili sa dayuhan. Ang palatandaang ito sa iyong katawan ay magiging katibayan ng ating walang katapusang kasunduan. Kung sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumubad sa ating kasunduan.
Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, "Hindi na Sarai ang itatawag ko sa iyo, asawa kundi Sarah, sapagkat siya'y pagpapalain ko, magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina ng maraming bansa, may magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi." So ito yung pangako ng Diyos, nung time na 'to wala pang anak si Sarai. Ngunit nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, "Magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na, at si Sarah, maglilihi pa ba siya gayong siya'y 90 taon na?" At sinabi niya sa Diyos, "Bakit hindi na lamang po si Ismael ang magmana ng mga pinangako niyo sa akin?" Kaya't sumagot ang Diyos, "Hindi, ang asawa mo si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakalob ko ang mga kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ko rin ang kanyang lahi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ng kanyang salinlahi. Ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac, na isisilang ni Sarah sa 1 taon sa ganito ring panahon." Pagkasabi nito, nilisan ng Diyos si Abraham. Nang araw na iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, maging ang aliping ipinanganak noon o binili. Si Abraham ay 99 na nang tuliin, si Ismael naman ay 13. Tinuli sila sa parehong araw at noon ding araw na iyon tinuli ang kanyang mga alipin. 18. Ipinangako ang pagsilang ni Isaac. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may tabi ng mga sagradong puno ni Mamre. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano, may nakita siyang 3 lalaking nakatayo sa di kalayuan. Patakbo niyang sinalubong ang mga ito at sa kanila'y yumuko ng halos sahid sa lupang mukha. At sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, tumuloy po muna kayo sa amin. Magpahinga muna kayo rito sa ilalim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa. Ihahanda ko na rin kayo ng makakain para lumabas kayo bago kayo maglakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Dali-daling pumasok sa tolda si Abraham at sinabi kay Sarah, "Dali, kumuha ka ng 3 takal na magandang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman si Abraham ng isang matabang guya mula sa kawan at ipinaluto kagad sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at gatas kasama ang nilutong karne at inihain sa mga panauhin. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang kumakain ng mga ito. Tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarai?" "Naroon po sa tolda," sagot naman niya. Sinabi ng isa sa mga panauhin, "Babalik ako sa 1 taon. Sa ganito ring panahon at pagbalik ko'y may anak na siya." Noon ay kasalukuyang nakikinig si Sarai sa may pintuan ng tolda sa likuran ng panauhin. Ang mag-asawang Abraham at Sarah ay parehong matanda na at hindi na nga dinaratnan si Sarah. Lihim na natawa si Sarah at nagwika ng sa sarili, ngayong ako'y matanda na pati ang aking asawa, masisiyahan pa kaya ako sa pakikipagtalik?" Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakaanak? Tanong ni Yahweh kay Abraham, "Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya." Dahil sa takot, nagkaila si Sarah at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila, talagang tumawa ka." Nanalangin si Abraham alang-alang sa Sodoma. Pagkatapos umalis ang 3 lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, "Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa sa pamamagitan niya at sa lahat ng mga sa daigdig ay aking pagpapalain." Grabe yung relasyon ni Yahweh kay Abraham 'no, na kahit yung mga plano niya patungkol dun sa Sodoma ay sasabihin niya pa.
So, gano'n din tayo. May mga pagkakataon kung tayo ay nakikinig lamang sa Diyos, sinasabi ng Diyos yung kanyang mga plano para sa atin. At madalas na, nagiging way ng Diyos para kausapin tayo ay yung salita niya dito sa Bibliya. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Kaya't sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa akin sa kanila. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabuti, ang mabubuti kasama ng masama? Sakali pong may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon? Naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti, hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung gaano ganito ang mangyari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Grabe 'no, yung ah, ano ka sa Diyos, negotiate. At sumagot si Yahweh, "Hindi ko wawasakin ang lungsod, alang-alang sa 50 mabuting tao. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan," wika ni Abraham. "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, sapagkat ako'y isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi, hindi ko wawasakin ng alang-alang sa 45 taong iyon." Limang iyon, tugon ni Yahweh. Nagtanong muli si Abraham kung 40 na lamang. Hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag ka sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung 30 lamang ang mabuting tao roon, wawasakin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas pa ako ulit. Kung 20 na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 20 iyon. Muling sagot sa kanya. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na lamang po ang itatanong ko. Paano kung 10 lamang ang mabuting tao roon? So, dito makikita natin, napatunayan natin na kung gaano ka-patient ang Diyos. May mga pagkakataon na sobrang nating daming tanong, paulit-ulit tayo, pero ang Diyos ay daming pasensya sa atin. Kaya huwag tayong mag-atubiling, paulit-ulit na mag-pray, paulit-ulit na humingi sa kanya ng tulong kasi ang Diyos never siya na iiwan tayo or never niya na na hindi sasagutin yung mga tanong natin. Hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod alang-alang sa 10 iyon, sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. So dito nagtatapos yung ating prayer for day 14. Mag-pray tayo. Father God, salamat sa iyong mga salita. Salamat Panginoon dahil kasama ka namin. Salamat Panginoon dahil kung gaano Lord na punong-puno ka ng grasya, pasensya Lord. Si Abraham ay ganun din Panginoon ikaw sa amin. Kung paano Panginoon na sinasabi mo yung mga plano mo ay kay Abraham ay gano'n din Panginoon na sinasabi mo ang iyong plano sa pamamagitan ng Biblia Panginoon. Kinakausap mo kami Panginoon para kami ay tulungan, para kami ay gabayan sa aming buhay. Salamat Panginoon sa iyong mga salita at patuloy na pagpalain ito at pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Saan man kami Panginoon ay ikaw ang patuloy na bless Lord at maging sa aming mga pamilya at mag-ingat din sa buong pamilya. In Jesus' name, amen.